Mga kababayan, para po sa akin, ito po ang bagong paandar ng mga DDS. Ang palabasin na pinagtutulungan ng mga kakamping at ng mga loyalist si Sara Duterte. Ang palabasin na inaapi po, pinagkakaisahan si Sara Duterte. Pakinggan po natin ang sinabi ng abogadong ito na in my opinion isa po siyang DDS at atin pong sagutin. Ang buong makinarya ng administrasyon, ng pink, ng pula, ng dilaw ay nagsama-sama na at ito ay in full swing na ngayon to discredit si Sara Duterte. Ang tanong ng marami, bakit ito nangyayari sa ngayon? Ano ang endgame nito para sa administrasyon at sa mga dilaw, sa pula at saka sa pink? Pag-usapan natin yan ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa kasaysayan po, hindi bago itong ganitong sistema ng pamumulitika na kung saan ang mga nangungunang kandidato ang tinatarget ng mga lalaban at mga makakalaban niya sa politika. Very recent case in point nito ay ang kaso ni Jejomar Binay na naging Vice President ni Pinoy at sa pagtatapos ng termino ni Pinoy parang lumulutang na ang pangalan ni Jejomar Binay. Unfortunately, hindi siya kaalyado ng Liberal Party. Kaya ang kandidato nila noon dapat ay si Mar Rojas. At para pahinain ang base of support ni Jejomar Binay, nag-umpisa na ang smear campaign sa kanya bago pa man sumapit ang 2016. As a matter of fact, parang mga 2014 pa lang nag-umpisa nang lumabas sunod-sunod yung mga investigasyon and later on mga kaso na isinampa kay Jejomar Binay. And for Mar Rojas then and the Liberal Party, that strategy worked. Humina ng humina si Jejomar Binay. Unfortunately, they did not count on the fact na tatakbo noon si Rodrigo Duterte as president. So they were outmaneuvered by the Rodrigo Duterte camp. Kaya nasayang lahat ng effort nila. But at least ngayon makikita nyo that the pattern is the same. Ang malakas na kandidato, kailangan pahinain sa pamamagitan ng mga smear campaign. Bakit kailangan gawin ito ng administrasyon sa tulong ng pink, ng pula, ng dilaw, na nagsama-sama na silang lahat laban dito kay Sara Duterte? Well, the obvious answer is because as of today, it appears that Sara Duterte will be president of the Republic of the Philippines if there will be an election in 2028. As a matter of fact, kahit nga ngayon mag-eleksyon, si Sara pa rin ang nananalo at mananalo. At wala pong kandidatong mailalaban ang mga pink at ang dilaw kahit ng administrasyon sa kasalukuyan. Wala pa, pero pag-uusapan natin yan at may ibubulgar ako sa inyo sa susunod kung sino sa tingin ko magiging kandidato ng administrasyon. But as of the moment, may credibility problem ang lahat ng kalaban ni Sara Duterte. But nonetheless, susubukin pa rin nila the same formula that they tried kay Jejomar Binay. At itong si Madriaga na kanilang inilulutang na parang witness daw, star witness against kay Sara Duterte. Napanood na natin ito bukod doon sa investigasyon dito kay Binay noon, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ginawa na rin ng mga pink ito. Remember yung si Bicoy? At basahin mo yung statement ni Madriaga, pati yung mga style ng testimonya ni Bicoy, ay parehong-pareho. Para bang iisa lang yung scriptwriter. Sana naman nagpalit man lang kayo ng scriptwriter ninyo. At ang lumulutang lang dito ay hindi po yung katapangan na sinasabi ng Liberal Party, nitong si Father Villanueva, kung ano-anong pinagsasasabi nila. Alam niyo, para po sa amin, ang malinaw nito ay yung pagiging ipokrito po ninyo sa sitwasyon na ito. Dati 125 million lang ang hinahabol ninyo na confidential fund, tapos ngayon naging 600 plus na confidential fund. Sinama nyo na yung DepEd, Pero yung presidente na involved dito sa katiwalian, ni minsan, you did not call on him or did not even mention his name. Hindi nyo nga mabanggit yung pangalan ni Romualdez tungkol dito sa katiwalian. Parang mayroon kayong amnesia, nakalimutan nyo ng lahat. At ngayon, pinaiikot nyo ang sambayan ng Pilipino at kinukumbinsi kami na huwag naming pansinin itong nangyayari na ito sa flood control. Ang pansinin namin ay si Sara Duterte. Ganito katanga ang tingin nila sa mga Pilipino. This is how they disrespect the Filipino people. Yung intelligence ng mga mamamayan, ganito ang kanilang pagtrato sa atin. Akala nila, sa pamamagitan ng mga diversionary tactic nito, mauutupan nila ang mga Pilipino.
kinukumbinsi tayo, huwag niyong panoorin yung flood control, huwag niyo nang pansinin si Martin Romualdez, huwag niyo nang pansinin si BBM tungkol dyan. Itong pansinin niyo yung kaso ni Sara Duterte. At hindi lang sapat na isa lang, nakita niyo yung kanilang inilatag na papel, ang taas-taas ng kanilang mga complaints, yung taas nung 1 billion or 2 billion pesos na ibinibigay di umano kina Romualdez, ni Zaldico at kay Bongbong Marcos. Nung nakita ko nga yung stack ng papel na yon, sa kasong sinampan nila sa ombudsman daw, naalala ko yung pera At ang malinaw na malinaw dito ngayon, itong pink at yung dilaw, hindi lang simple alliance ang nangyayari, pati doon sa alliance, sa pagtatakip ng lahat ng mga ginawa nitong administrasyon ay kasabwat na silang lahat. Hindi ka magiging kasabwat kung hindi ka nakinabang dyan. At hindi ka mag-e-effort ng ganyan, ng ganun-ganun lang. 1.7 trillion ang nawawalang pera, at kung ikaw ay aatasan para pagtakpan ito, syempre, papayag ka ba naman ng kakaning itik lang ang sa iyo? It has to be substantial. At ito yung si Madriaga, ganito rin ang estilo. Lahat ito ay preparation para doon sa pagpa-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sinabi ko na sa inyo, noon pa, this will be the target. At pagkatapos, iisa-isahin yung mga kakamping senador ni Sara Duterte. And this is happening right now, as exactly as I predicted. And itong ginagawa nila na iba pang mga diversionary tactic, yung sa DTI, yung 500 pesos na Noche Buena, ngayon 50 pesos naman daw sa college na baon, sapat na. Alam nyo, huwag nyo masyadong pansinin ito. Sapagkat ang tawag dito is another diversionary tactic. Nililihis po ang atensyon natin ng DTI kasi alam nila magagalit tayo doon sa kanyang mga sinasabi. I think yung kanya pong mga pahayag na yan about yung baon natin, alam naman natin hindi po sapat talaga yung 50 pesos, pero sasabihin nila para magalit kayo doon sa DTI Secretary na si Roque, magalit kayo doon sa 500 pesos, na eventually makalimutan ninyo yung galit ninyo tungkol doon sa pagnanakaw. The intent for me is very obvious, na ginagalit kayo sa mga impormasyon dahil alam nila na itong mga klase ng impormasyon na to ang ikagagalit ng mga sambayan ng Pilipino upang eventually makakalimutan ninyo. At ang tingin nga nila, sobrang nipis ng utak natin na mga simple lang na diversionary information na gagaya nito ay mawawala na tayo agad sa hulog, hindi na natin masusundan yung mga kung anong pinagagawa nila pag nanakaw. But we are wiser now. Mas matalino ng Pilipino ngayon. Kaya ako at tayong lahat, lagi ko kayong pinapaalalahanan, huwag niyong basta susundan o papakinggan yung sinasabi nila. Aralin ninyo kung ano ang hindi nila sinasabi. At eto, hindi nila sinasabi sa atin, siyempre yung totoong intention nila. But they think na dahil makitid ang ating mga utak at bobo tayo mga Pilipino, hindi natin mapapansin yung kanilang mga ginagawa. So yun, mga kababayan, napakinggan nyo po. Yung summary po ng sinasabi niya, in my opinion, ito po yung na-absorb ko, pinapalabas po niya na pinagtutulungan ng mga kakamping at ng mga loyalists si Sara Duterte. Na smear campaign lamang po yung ginagawa laban kay Sara Duterte at pamumulitika dahil ito daw ay nangunguna sa pagkapangulo para sa 2028 election. So parang gusto niyang palabasan na nag-join forces po ang mga loyalists, ang pink, ang yellow. Yung na-absorb ko na gusto niyang palabasin is para hindi manalo si Sara Duterte sa 2028. Well, ito po yung masasabi ko dyan. That's not fair, mga kababayan. Hindi po fair yan para sa mga Pilipino. It's unfair. Nasabihin ng abogadong ito, yung sinabi niya na gusto niyang palabasin na gusto lamang matalo ng mga kakamping at ng loyalist si Sara Duterte sa 2028. Mali po yan. Dahil po yung mga akusasyon, yung mga isinampang kaso laban kay Sara at reklamo, yun po hindi biro. Mabibigat po yun at may mga probable causes. Kaya nga nagulat ako na isa pang abogado ang tila nag-a-assume lamang sa kanyang mga sinasabi. In my opinion para po sa akin nag-a-assume lamang siya. Or nag-a-appeal lang siya sa emosyon ng taong nakakapanood ng video niya. Appeal to emotion. Bakit hindi niya na lamang sagutin yung mga ebidensya, yung mga akusasyon? Instead na sabihin niya na pinagkakaisahan, gustong pabagsakin, gustong hindi manalo. Di ba ganoon naman dapat? Kagaya ng ginawa kay De Lima. Yung kay De Lima, yun ang malinaw na pamumulitika at paninira. Dahil napatunayan ni De Lima na inosente siya. Pinarusahan lamang siya ni Duterte, pinakulong kahit alam mismo ni Duterte na inosente si De Lima. Hindi po ba mga kababayan? So yung sinasabi nito na
Kaya nangyayari yung nangyayari kay Sara ngayon, kaya may reklamo, may kaso, may mga isinampang kaso sa ombudsman, may impeachment, ay dahil ayaw lamang ng pink, ng yellow, ng red na manalo si Sara sa 2028. Mali po yun. Alam nyo, dapat talaga lahat ng kumakandidato sa pagkapangulo, yan po ay ini-scrutinize. Yan po sila dapat ay dumadaan sa magnifying glass, tinitignan mabuti, lahat ng pwedeng kalkalin, tignan, lahat ng baho na pwedeng halukayin, ay halukayin, alamin lahat ng background nito, at yung mga pwede niyang gawin kapag siya'y nanalo na. Dahil hindi po biro ang magiging posisyon niya, siya po yung magiging presidente. Siya po yung magdidesisyon, isa sa magdidesisyon at hahawak ng pondo ng Pilipinas na trilyon-trilyon ng halaga. Siya po ang pipirma para aprobahan ito. Siya ang pipirma ng mga batas. Paano kung siya papalpak? Paano kung siya masamang tao? Ano mga uri ng batas ang ipapasa niya? Pabor ba sa Pilipino? Pabor ba sa national interest? Pabor ba sa national security? Or pabor sa China? Pabor sa ibang bansa? At pabor sa mga sindikato? Na gagawin na namang legal ang pogo? Na ipapalaganap na naman ang culture of impunity? Hindi papanagutin ang mga dapat managot sa korupsyon? Kaya nakakapag-corrupt ulit? Kaya nangungurakot ulit? Nakita na po natin yan noong panahon ng tatay ni Sara Duterte. Nakalaya ang mga pinakulong ni Pinoy. Ngayon, yung mga pinalayang yon, sila pa rin ang involved sa korupsyon ngayon. So, hindi biro ang pagiging pangulo. Kaya hindi fair ang sinasabi ng abogadong ito, at nakakadismaya kasi abogado siya, na parang ang babaw niyang mga tuwiran, mga kababayan. Sabihin na natin na may pamumulitika doon, na talagang ini-scrutinize si Sara Duterte. Pero kailangan kasing gawin yon. Dahil kung hindi, siya nga yung nangunguna, siya yung nanalo, kung hindi natin nakita ang dapat natin makita, busisiin ang dapat busisiin, what if may mga ginawa pala siyang masama at iligal, tapos nanalo siyang presidente? E di, magkakagulo na naman po tayo ang bansa natin. Culture of impunity, EG case, at kung ano-ano pang sindikato ang lalaganap sa Pilipinas. Nakita natin yan, Farmally, Pastilla Scheme, at yung mga toneladang bilyong-bilyong halagang ng shabs or illegal na droga na nakapasok sa customs na wala namang napanagot na malalaking tao. Hindi po ba, mga kababayan? So, mali ang sinasabi nito para po sa akin na yan ay pamumulitika lamang, gusto lamang na siguraduhin na hindi mananalo si Sara Duterte sa 2028. Mali yun. Ini-scrutinize siya. Lahat ng pwedeng kalkalin patungkol sa kanya ay dapat kalkalin. Hindi po biro ang mga akusasyon, mga kababayan. May mga ebidensya. Hindi biro yung akusasyon na si Sara Duterte ay di umano'y tumatanggap ng campaign fund or tumanggap ng campaign fund mula sa Pogo at sa mga pera galing sa illegal na droga. Mga kababayan, hindi po biro yun. Mabigat na akusasyon yun. At yan po ay maaring ma-connect doon sa akusasyon ni Senator Trillanes na may pumapasok na pera mula sa mga D-Lord sa mga bangko na magkakapatid na Duterte, mga kababayan. Dahil hindi nga po sila pumipirma ng bank waiver. So noon, nung panahon na si Senator Trillanes ay gustong papirmahin ng bank waiver si Duterte dahil yun nga po yung natuklasan nila, bilyones ang transaksyon na di umanay galing sa mga D-Lord, yan po ay napagtibay, in my opinion, dun sa statement ni Madariaga na mismo malapit kay Sara Duterte na sinasabing may natanggap si Sara Duterte na campaign fund from Pogo or Pogos and mga D-Lords. Hindi po biro yan. Kailangan patunayan ni Sara Duterte na inosente siya dyan bago siya magpangulo. Dahil kung yan ay totoo, pinabayaan natin, yung pala totoo, tapos naging pangulo siya, ay lagot tayo, pare-pareho, mga kababayan. Mabigat na akusasyon po yung sinabi ng Madariaga na involved si Sara Duterte dun sa toneladang shabs na nakapasok sa custom, pati yung asawa niya. Yung hindi nila pagpirma ng waiver, yung po ay nagbibigay sa atin ng mensahe na maaaring may katotohanan, may truth behind those accusations or dun sa mga akusasyon na yon. Hindi po ba? Yung pagiging reluctant nila sa pakikipag-cooperate sa mga investigasyon, sa pagpirma ng waiver, sa SALN, yan po ay nagpapakita ng signs na maaaring totoo ang mga akusasyon laban sa kanila. Yung mga di umano'y misuse funds, irregular na paggastos, extravagant na paggastos ng pondo ng OBP at ng DepEd, mga confidential fund, hindi po biro yun dahil may mga resibo. May mga resibong nakita na mali ang date. Hindi lang isa, 150 plus.
May nagpatunay na gumamit si Sara Duterte ng certification from AFP to justify her 15 million pesos confidential fund use, pero sabi ng AFP, wala silang natanggap na 15 million pesos. Yung bribery, yung malversation, yung plunder, yung graft, yung po ay mabibigat na akusasyon at nasa ombudsman na at nag-submit naman sila ng mga dokumento at ebidensya. Labanan nyo na lang yung mga kaso, yung mga ebidensya. Hindi yung appeal to emotion kayo, attorney, appeal to emotion ka lang. Para pinapakita mo lang na inaapi si Sara at pinagtutulungan. Even if we put it that way, kailangan pa rin niyang patunayan na inosente siya dahil public servant siya. Kailangan niyang patunayan sa mga Pilipino na inosente siya. Kaso anong ginagawa niya? Hindi niya nga hinarap yung impeachment Sabi niya, bloodbath. Pero anong ginawa niya? Nag-petition siya sa Supreme Court para hindi ito matuloy. Yung kanyang statement patungkol sa mga sinabi or akusasyon ni Madriaga, general denial. Dinenay lang niya. Hindi niya nilabanan yung mga akusasyon. Wala siyang pinakita or specific na sinabi doon sa mga akusasyon ni Madriaga. Ang sinabi niya, hindi ko kilala yan. Wala akong personal na relasyon dyan. Mga photos lang yan sa mga public event. Anong napatunayan noon? May personal one-on-one Zoom meeting sila ni Madriaga. That says a lot, mga kababayan. So, hindi po mga biro ang akusasyon laban sa kanya, mabibigat. At wala pa siyang napatunayan na inosente siya. Pag-iwas, denial, yun ang ginagawa niya so far. At justification na ginagawa ng mga vloggers. And appeal to emotion. Kagaya ng ginagawa nito ni attorney. Again, yung mga red flag at saka yung mga notice of disallowances, may nakita po silang irregularities or maaaring katiwalian na nangyari sa paggamit ni Sara Duterte ng pondo ng OVP at ng DepEd. Na lamang yung disbursing officer ang hindi gumawa, na dapat siya yung gumagawa ng pag-disburse ng money, hindi niya ginawa, iba ang gumawa. Mali na yun Yun na lamang mga iba't ibang pangalan na nakita doon na hindi mapatunayan kung mga totoong tao ba yun. Yun na lamang gumawa sila ng resibo na nauna pa yung resibo bago yung date na natanggap nila yung pondo. Paano yun? Paano nila ipapaliwanag yun? Yung mga overpriced na mga equipment na binili nila na nagba-viral. Wala pa pong napatunayan si Sara Duterte na legit ang paggastos doon at walang nangyaring katiwalian. Tapos, paano pa yung pag-amin niya na nakipag-usap siya sa assassin? Yung kung tinuturing ng mga DDS or ng kampo ni Sara Duterte na kriminal si Madriaga, bakit siya nakikipaghalubilo sa kriminal or nagpapapicture sa kriminal? Sa sinasabi nilang kidnapper. Hindi po ba mga kababayan? Tapos yung pag-amin niya na may kinausap siyang assassin para iligpit si PBBM, si FL at saka si Martin Romualdez? Anong tawag doon? Vice President ka, nakikipag-usap ka sa mga taong kayang pumatay ng kapwa nila tao? Delikado po yan mga kababayan. Kapag naging Pangulo siya, ano pang pwede niyang gawin? Uulitin ko po, hindi po ito pamumulitika, smear campaign, or paninira dahil number 1 si Sara para sa 2028 election. Kailangan po nating malamang mga Pilipino ang katotohanan behind those accusations and cases na isinampalaban kay Sara Duterte. Kailangan po nating malaman kung saan ba ang loyalty niya, sa Pilipinas ba or sa China. Kailangan po nating malaman kung mamamayagpag na naman ba ang mga sindikatong Chinese dito sa Pilipinas. Mamamakiyaw na naman ng lupa ng Pilipinas bago siya maging presidente. Kailangan po natin malaman kung mangyayari yung mga yun. Kailangan po natin malaman kung mapapabayaan ng West Philippine Sea, mga kababayan, kapag siya na ang naging presidente. Hindi po biro ang posisyon na makukuha niya kung number 1 siya sa survey para maging Pangulo. Hindi biro ang magiging kapangyarihan niya. Hawak niya ang sundalo, ang kapulisan, siya ang mag-a-approve ng mga batas, siya ang mag-a-approve ng pondo, hahawak siya ng malaking pondo. Paano kung masamang tao pala siya? Dahil sa mga kasong isinampalaban sa kanya, paano kung totoo yung mga yon? Kasi parang gustong palabasin ng mga DDS, paninira lang yan, pamumulitika lang yan. So ano gagawin natin? Scrap na natin yon? Baliwalain? Itapon? Paano kung may katotohanan? Kasi at the end of the day, kung inosente talaga si Sara, siya yung mananalo. Above all these accusations and allegations and cases na isinampalaban sa kanya. Mapapatunayan niya na inosente siya at the end of the day bago siya maging presidente. Kaso so far wala pa siyang napatunayan na inosente siya. Yung ginagawa niya, general denial, appeal to emotion, at pagpapabiktim ang ginagawa po ni Sara Duterte at ng kampo niya.
Kaya wag niyong sabihin pamumulito kayo ito or smear campaign. Ito po ay pagbusisi sa maaring maging Pangulo ng Pilipinas. Kung sinasabi niyo number 1 siya, o sige, ibigin na namin yan sa inyo. Siya yung pinakamalakas. Pero kailangan siyang busisiin, alamin ang dapat alamin. Dahil again, hindi biro ang magiging kapangyarihan niya kapag nanalo na siya. Tingnan niyo naman ang ginawa ng tatay niya. Ang daming AGK. Lumaganap ang culture of impunity. Binabantaan ng COA, ang state auditor. Ang daming namatay. Hindi po biro ang posisyong makukuha ni Sara Duterte sa 2028 kung manalo man siya. Kaya dapat pagdaanan niya ang pagbusisi ng taong bayan. Ang mga kasong isinampa sa kanya, patunayan niya na siya inosente. At kapag nangyari yon, then therefore, siguro deserve nga niya na maging Pangulo. Kung magaling siya, so far, dun sa pagiging OVP niya at DepEd Secretary, wala pa siyang napatunayang matino at magandang accomplishments. Iniwan niya ang DepEd na hindi maganda ang kalagayan. Tigilan niyo na yung appeal to emotion, pagpapabiktima, at yung pagpe-pretend na kayo pinatutulungan dito. Kailangan malaman ng mga Pilipino ang totoo patungkol sa mga kasong isinampa laban kay Sara Duterte. Kailangan niyang harapin ang mga ito. Kailangan niyang patunayan na inosente siya. Ang impeachment, ang mga kaso sa ombudsman, kailangan niyang harapin. Hindi siya forever makakaiwas dito. Kung gusto niya maging presidente, kailangan i-prove niya yung sarili niya. Tama na, yung ginagawa niyo, harapin niyo na lang. Kagaya ng ginawa ni Trillanes, ni Senator Laila de Lima, hinarap nila. Hindi sila umiwas. Pinatunayan nila sa mga Pilipino na inosente sila. Kaya ngayon, malaya sila. Malaya sila na nakakapaglingkod sa mga Pilipino. Sayang nga lamang si Trillanes dahil sa paninira ng kampo ng mga Duterte, kaya hindi na nanalo. Pero wala po sila na iba to, hindi nila kaya maipakulong. Dahil malinis yung mama. Matalino, matapang. So yun lamang mga kababayan, ang pakiusap ko lang sa mga DDS, huwag niyong gamitin ng salitang mga Pilipino, mga kababayan. I-address niyo lang yung mga kapwa niyo DDS dahil kayo lang naman ang naniniwala sa inyo. Hindi buong Pilipinas o mga Pilipino naniniwala sa inyo. Kayo lang. Kayo na lang mag-utuan. Maraming Pilipinong matatalino at hindi nagpapalinlang. Parang sinasabi niya, ginagawa daw silang syunga. Well, kung yan ang nararamdaman nyo, hindi na namin kontrolado yan. Problema nyo na yan. Pero, hindi lahat ng Pilipino maniniwala sa mga appeal to emotion nyo, pagpapaawa, at mga paandar nyo na ganyan. Patunayan nyo na lamang na inosente si Sara at magaling si Sara at hindi totoo mga kaso laban sa kanya. Patunayan nyo sa korte at sa impeachment court. Yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.